Sinalakay po ang isang opisina sa Maynila na pugad umano ng love at cryptocurrency scam. Halos 70 dayuhan ang arestado. Saksi si Emil Sumangil. Bitbit ang kopya ng warrant to disclose computer data na inilabas ng korte. Ni-raid ng PNP Anti-Cybercrime Group ang office space na ito sa Malate sa Maynila na hinihinalang pinamumugaran ng mga online scammer. 69 na mga dayuhan ang dinakip ayon sa PNP-ACG. Mahigit 50 reklamo laban sa establishmento ang natanggap nila mula Enero. Ang pinaka-modus po nila dito ay pinapa-inlove po nila yung mga nakakausap nila dun sa website, sa isang dating app po. And later on, nung nakuha na nila yung loob nung mga nabibiktima nila ay pinapa-invest nila or in-encourage nila na mag-invest sa cryptocurrency. Ito po ay isang modus ng investment scam kung saan yung ginagamit po ay hindi po dollars or peso, instead cryptocurrency. Karamihan sa mga biktima, mga naghahanap ng partner na nakabase sa ibang bansa. And kung wala na pong maibibigay yung mabibiktima nila, automatically binablock po nila sa website. Yung mga nabibiktima nila ay foreign nationals din. Nasa ni-raid na office space pa ang mga suspect habang hinihintay ang tauhan ng Bureau of Immigration at Manila City Hall na siyang magpoproseso sa mga nahuli pati na sa mga ebidensya. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng mga inaresto. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Nagbabala ang Pag-asa tungkol sa posibleng storm surge sa ilang bahagi ng Batanes at Cagayan dahil sa super bagyong Leon. Sa storm surge warning, kaninang alas 8 ng gabi, mataas ang tsansa ng storm surge o daluyong sa Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang at Uyugan sa Batanes at Calayan sa Cagayan. Sa susunod na 48 oras, maring umabot yan ng lampas 3 metro. Ibig sabihin, pwedeng lumubog ang unang palapag ng isang gusali. Payo ng Pag-asa sa mga nakatira sa mabababang lugar, lumayo sa dalampasigan. Kanselahin lahat ng aktibidad sa dagat. At alamin ang latest na updates sa lagay ng panahon. Ayon sa Office of Civil Defense, sa paglapit ng bagyo sa dalampasigan, ang malalakas na hangin at ang mababang atmospheric pressure na taglay ng bagyo ang nagtutulak sa tubig mula sa dagat. Nagdudulot ito ng malawakang pagbaha sa mababang lugar sa dalampasigan. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Batangas Port ngayong maraming naghahandang bumiyahe para sa undas. Saksi live si JP Soriano. JP? At Sandra, hanggang sa mga oras sa ito, marami pa rin pong pasahero ang dumarating dito sa passenger terminal ng Batangas Port kahit po masama ang panahon. At maliban kasi, Sandra, sa mga fast craft o yung mas maliliit na barko ay tuloy ang biyahe at operasyon ng mga roro at mas malaking barko na may biyahe papunta sa iba't ibang bahagi ng Mindoro, Romblon, Aklan at Capiz. Kaya mahaba pa rin ang pila sa mga cargo trucks o ng mga cargo trucks at iba pang pribadong sasakyang babiyahe ngayong gabi. Ang ilang pasaherong nakausap namin, Sandra, umaasang hindi raw sana masyado maramdaman ang epekto ng Bagyong Leon sa kanilang biyahe pero ano pa man ay pinaghandaan na raw nila ito. 24 oras ang operasyon ng Batangas Ports at sa ngayon wala pang announcement kung bawal na ring maglayag ang malalaking barko pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port nakahanda at may contingency rin sila sakaling iutos ang pagbabawal sa pagbiyahe ng mga roro at barko. Prayers na lang na makarating ng maayos. Siguro magbantay dun sa weather bulletin ng Pag-asa. Isang biyahe lang ng fast craft na patungong Puerto Galera ang itinuloy pasado 1:00 ng hapon sa Batangas Port kanina. Kanselado ang biyahe ng fast craft patungong Calapan Oriental, Mindoro dahil sa matataas na alon. May mga roro vessel pero mas kaunti at may mga delayed na biyahe. Ang isang truck driver 2 araw pumila para makasakay ng roro. Yung iba naman, diretsuhan. Diretso sa gate dito, isang gate, sa main gate. Yung isang gate nung diadaanan. Kami nakaparking. Yung iba ho, kababiyahe lang, nakauwi na ulit, nandun sa Mindoro na. Si Grace galing Pinamalayan Oriental, Mindoro at patungong Boac, Marinduque. Pero dahil kanselado ang biyahe ng bangka sa Pinamalayan, kinailangan niyang magroro patungong Batangas Port.
Babiyahe siya papuntang Lucena, Quezon at doon sasakay ng Roro patungong Marinduque. Sabi ng mga taga Pinamalayan Port is magdiretso na kami dito sa Batangas kasi mas safe kapag Roro ang sasakyan. Sandra, sa kabuuan naaabot sa 13,000 pasahero ang nakaalis at tumating na rito sa Batangas Port. Bukas inaasahan daw aabot sa 20,000 na pasahero ang inaasahang alis dito. Ayan ay kung hindi nga magkakaroon ng storm signal dito sa probinsya ng Batangas. At live nga mula rito sa Batangas Port, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Di pa man nakakabangon dahil sa bagyong Christine, heto't may bagong kalbaryo ang mga taga-Occidental Mindoro dahil sa super bagyong Leon. Kaya ang mga magsasaka, pilit isinasalba ang natitira nilang ani. Saksi si Mav Gonzalez. Nasa hilagang Luzon man ang puntirya ng Bagyong Leon, pero ramdam pa rin ang epekto nito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Zero visibility nga sa National Highway kaninang tanghali sa lakas ng ulan. Kaya naman ang mga magsasakang ito sa bayan ng Santa Cruz, naghahabol na anihin ang kanilang pananim. Pinatalian para hindi magsibol, para mapakinabangan pa po yung bunga. Noong kalagitnaan pa raw ng Oktubre dapat nila ito nagawa. Hindi lang tumama ang Bagyong Christine. Pag mahaba na yan, hindi na pwede. Ito po pwede pa ito yung ganito. 3 hektarya, kalahating hektarya. Kalahati nung 3? Kalahating hektarya din po ang nasira. Isa't kalahating hektarya rin. Opo. Oo, ayan. Itong nangyari dito sa palayan nila, kalahati daw nung 3 hektarya yung nasira dahil dun sa Bagyong Christine. So, usually mga 100 kaban yun para dun sa 1 hektarya. Pero ngayon, sila medyo swerte pa yung kalahati kasi yung iba parang 20 hanggang 30 kaban na lang daw yung maka-harvest nila mula dun sa 1 buong hektarya. Pero ang kinalulungkot nga ng mga magsasaka na nakausap natin kanina rin ay taon-taon na lang daw naapektuhan ng mga bagyo yung pananim nila. Sa kabilang palayan, buong araw rin ang paggagapas ng mga magsasaka. Taon-taon ho ito. Swerte naman yung hindi nadapa at maraming mani. Kami nadapa lahat, wala na. Masipag ka, wala na, tatamarin na. Ito, subukan ulit umutang pag maani lahat. Pero kung sila may munting pag-asa ng aanihin, ang iba gaya ni Adeliza, naghihintay pa rin. Hindi na po tumigil yung ulan. Tumigil man po ng 1 araw ay lubog pa rin po sa tubig. Pumunta kanina yung asawa ko doon. May itim na po yung ilalim eh. Tapos may part na po na maasim na yung palay. Ang kapatid ni Adeliza nakapag-ani na, pero problema naman ang pagpapatuyo sa mga ito dahil panay ang ulan. Kaya heto, tinakpan muna ng trapal sa kalsada gaya ng ibang magsasaka. Ngayon lang daw ito naranasan nila Adeliza sa 25 taon na pagsasaka. Ang 100,000 pisong puhunan mukhang pinadapa na rin daw ng nagdaang bagyo. Inaasahan po namin ang panggastos namin sa aming anak. Sabi ko nga po, hindi pa kami nakakaani. Mangungutang na naman uli para pang-umpisa kung mayroon pa pong magpapautang. Marami pa rin kaming kababayang magsasaka ang talagang lubhang naapektuhan nito sapagkat hindi man kami binaha ng todo pero maraming palay nila ang nabasa, ang dumapa, ang tumumba. So marami ring nag-ani na hindi naman makatuyo. So kaya napakalaki ang kabuuan na pinsala na sa ngayon ay nakitala namin sa agrikultura ay umaabot na ng 165 million na higit. Ang mga taga Noveleta, Cavite, malayo sa punteriya ng Bagyong Leon, pero abala pa rin sa pagsasaayos at paglilinis mula sa hagupit ng Bagyong Christine. Tambak ang basura sa mga kalsada at mga natuyong burak mula sa bahang pinaragasan ng bagyo. Kaya tulong-tulong ang mga barangay personnel at mga residente sa paglilinis. May ilang taga-Noveleta na rin na dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumao 2 araw bago ang araw ng mga patay. May nakalagay na ring 4 na unit ng mga portable toilet sa loob. Kabi-kabila na rin ang mga nagtitinda ng bulaklak at kandila sa labas ng gate ng sementeryo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Dagsana ang mga pasahero sa PITX at NAIA 2 araw bago ang All Saints Day. Saksi si Rafi Tima. May pasok pa ang karamihan pero ngayon pa lang dagsana ang mga pasahero sa PITX sa Parañaque. Normal na raw kasi mga biyahe pa Bicol matapos mantala ng ilang araw dahil sa Bagyong Christine. Bukas, yung talagang peak na natin, baka umabot tayo na 200,000. Patuloy naman daw minomonitor ng pamunuan ng bus terminal ang Bagyong Leon para maaga sila makapag-abiso sa mga biyaheng pwedeng maapektuhan nito. Dito pa lang,
nagmo-monitor na tayo kung okay ba yung kondisyon ng mga pupuntahan nila upang sa ganun, pag hindi pwede, talaga na mapipigilan na natin para at least may option pa yung mga kapuso natin na umuwi if ever. Ngayong hapon, PITX ang isa sa mga unang ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista kasama ang mga opisyal mula sa LTFRB, LTO at HPG. Prioridad daw ang kaligtasan ng mga pasahero kaya isa sa mga tiniyak ng kalihim ang drug testing sa mga driver ng bus. Bukod pa ito sa pagtitiyak na maayos sa mga bibiyahing bus units. Sa inspeksyon, may isang bus unit silang nadiskubre na mali ang ruta. Agad naman daw inayos ang papeles nito. Sa bawat major terminal po, merong taga-LTFRB na nag-i-issue ng special permit sa mga areas na kukulangin po yung mga buses ng babiyahe. Sunod na ininspeksyon ang Ninoy Aquino International Airport. Pansin na raw ang dagsa ng mga pasahero sa 3 terminal ng paliparan. Itong undas season, no? Starting October 29, nasa mga 130,000, no? 130,000 and we're expecting na tataas to up to siguro mga 132 to 135,000 a day. Aminado naman ang bagong pamunuan ng NAIA na marami ang kailangang ayusin kabilang na ang baggage handling system na nagloko kamakailan. Masyado na raw kasi itong luma tulad ng iba pang gamit sa paliparan. Batid daw nilang mabagal itong mapalitan dahil sa burokrasya sa gobyerno. Ito naman ang pagmamalaki namin dito sa private sector, mabilis. Yung terms of reference sa ginagawa, mabilis. Wala na yung mga publication pa sa dyaryo. Pag sinabi lang namin, present namin kay Mr. Ramon Ang na kailangan to, we need to buy this, right there and there, order na agad kami. Kaya tingin ko yung mga problema dito sa airport, madali nating ma-address. Sunod na ayusin daw ang mga aerobridges kung saan dumadaan ang mga pasahero mula sa eroplano papasok sa terminal. Bagay na nagiging dahilan ng pagkaantala ng pagbaba ng mga pasahero kapag masama ang panahon. Kalahati rin daw ng mga aircon unit sa paliparan ang kailangang palitan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang paglapit ng Super Typhoon Leon sa may extreme northern Luzon. Base sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 4 sa Batanes. Signal number 3 naman sa eastern portion ng Babuyan Islands, pati sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, pati sa northeastern portion ng Tarlac. Huling namataan ang mata ng Super Typhoon Leon sa layong 190 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at bugso nga abot sa 230 kilometers per hour. Pa-northwest ang kilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, bukas ng hapon posibleng maglandfall ang Bagyong Leon sa eastern coast ng Taiwan at maaaring lumabas ang PAR bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Nananatili naman ang posibilidad nitong maglandfall sa Batanes pero patuloy tayo umantabay sa mga susunod na updates. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Iba pang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, pati sa ilang lugar sa Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa Metro Manila. May tsansa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at Mindanao.